Point of order, Mr. Chair. Hindi po kaya nabanggit na po ni Secretary Bonoan yung tanong po ni Congresswoman Garin sa pagtatulong po ni Congressman Erice. This is just a duplication of the question propounded by Congressman Erice. But I think we have to give her the honor of asking the question. Even if it's a repetition of what was asked Mr. earlier. Chair, what rule did my question violate? May I appeal to my colleagues, magrespetuhan tayo. Kung tiyempo nyo naman, pwede kayong magtanong. I gave that preliminary question because I'm moving to the next question. Kung This is a nagrespeto point of nyo, order po. What law did I violate in asking a question, Mr. Chair? Hindi na po ba ako pwedeng magtanong? I'm making the- Kailangan ba yung tanong ko, ipaalam ko kay Congressman Marcoleta? Binanggit ko lang po na natanong na po kasi ni Congressman Erice yung pong katanungan ng ating That's why, Mr. Chair, mambabatas. I mentioned that my questions is in line with the question of Congressman Erice. That's why I'm setting the premise. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras na hinihinto natin ang investigasyon nito. If the premise was laid already, why do we have to repeat it? Because, Mr. Chair, I have my time. I'm laying down my premises of... Ano po ba ang kinakatakutan ni Congressman Marcoleta sa mga katanungan po? Wala po. Then Wala let me po. proceed, Mr. Gusto po Chair. natin It's my time. mag-forward. Chair will rule. Kailangan The Chair will rule, itirin po please. natin ang oras. Di po ba? Oras ko po ang kinakain ng mga tanong ko. And Mr. Chair, may I move that my time be sent back to point zero? Yes, let the Deputy Speaker proceed, please. Thank you. The Chair has ruled. Kababayan, kayo ba may nahahalata na? Ako may nahahalata na ako ha. Ginugulo ng isang ng mag-ama ang hearing. Yung isa ginugulo yung hearing sa Senado, yung isa naman ginugulo yung hearing sa Kamara. Itong mag-ama na to, pangalanan na natin sa apelyidong Marcoleta. Yan. Ginugulo nila mga kababayan. At may kutob ako kung bakit. Kutob lang naman. Unahin natin itong nangyari kanina kay Congresswoman Janet Garin. Base sa napanood ko kanina, may oras po si Congresswoman Janet Garin na magtanong tungkol sa issue ng flood control sa hearing kanina. Tapos, for some weird reason, umepal yung nakababatang Marcoleta. Nakakatawa nga mga kababayan kasi wala sa hulog yung epal niya. May I ask from Ganun nyo ba? the Secretary of the Department of Public Works and Highways, the former Secretary, can you give us a very brief flow of how projects are listed in the National Expenditure Program? Your Honor, the process starts from engineering districts, consultation with various sectors. Point of order, Mr. Chair. Sorry to interrupt. Hindi po kaya nabanggit na po ni Secretary Bonoan yung tanong po ni Congresswoman Garin sa pagtatulong po ni Congressman Erice. This is just a duplication of the question propounded by Congressman Erice. But I think we have to give her the honor of asking the question. Even if it's a repetition of what was asked Mr. Chair, earlier. what rule did my question violate? May I appeal to my colleagues, magrespetuhan tayo. Kung tiyempo nyo naman, pwede kayong magtanong. I gave that preliminary question because I'm moving to the next question. Kung This is a nagrespeto point of nyo, order po. What law did I violate in asking a question, Mr. Chair? Hindi na po ba ako pwedeng magtanong? I'm making the- Kailangan ba yung tanong ko, ipaalam ko kay Congressman Marcoleta? Binanggit ko lang po na natanong na po kasi ni Congressman Erice yung pong katanungan ng ating That's why, Mr. Chair, mambabatas. I mentioned that my questions is in line with the question of Congressman Erice. That's why I'm setting the premise. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras na hinihinto natin ang investigasyon nito. If the premise was laid already, why do we have to repeat it? Because, Mr. Chair, I have my time. I'm laying down my premises of... Ano po ba ang kinakatakutan ni Congressman Marcoleta sa mga katanungan po? Wala po. Then Wala let me po. proceed, Mr. Gusto po Chair. natin It's my time. mag-forward. Chair will rule. Kailangan The Chair will rule, itirin please. po natin ang oras. Di po ba? Oras ko po ang kinakain ng mga tanong ko. And Mr. Chair, may I move that my time be sent back to point zero? Yes, let the Deputy Speaker proceed, please. Thank you. The Chair has ruled.
Kasi nag-point of order si Congressman Marcoleta. Point of order usually ay nire-raise kung merong violation of the rules. Kaya nga point of order eh. Ibig sabihin, kailangan may ayusin kasi nag-violate ka ng rules. Kaya ang tanong ni Congresswoman Garin, ano ba yung na-violate ko na rules ng Kamara? Is it a violation of the rules to repeat the same question raised by another congressman? So anong purpose? Bakit may ganon? Para saan yung point of order? Dapat hindi ni-raise kasi wala naman dapat ayusin. Di ba? Wala naman dapat linawin. Wala namang violation ng rules. So bakit nag-point of order? Ngayon mga kababayan, meron ding ginawa kahapon yung nakatatandang Marcoleta naman. Tatlo yung board member nyo, yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Dakay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, PGP has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige, Let me just re-emphasize, lahat po dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Round 2. Eto naman mga kababayan, etong kay Senator Soto naman is building up to the question of appointments. Sino ba ang nag-appoint, etc., what have you. Nabanggit lang yung pangalang Duterte, parang gusto nyong matanggal sa record. Parang ayaw nyong dalhin doon yung usapan. Sa usapan ng Duterte. It seems mga kababayan, sa mga hearing na nagaganap ngayon, hindi maiwasan eh. Hindi maiwasang mapunta yung kwentuhan sa mga Duterte. Hindi talaga maiwasan. Kahit anong iwas mo sa mga hearing, talagang nababanggit ang pangalang Duterte. Yung administrasyong Duterte. Bigyan ko pa kayo sa example, kahapon, yung kay Bato de la Rosa. Paulit-ulit niyang tinanong yung Diskaya, kailan ka nagkaroon ng mga proyekto sa DPWH? Nung una sabi 2012. Tapos binago yung tanong. Ang sabi, hindi, kailangan malaman natin sa flood control. Kailan ka nagkaroon ng proyekto sa flood control? Nung panahon ng sa DPWH. Sabi ni Diskaya, 2016 po. Siniguro pa eh. Siguro ang gustong gawin ni Bato de la Rosa makakuha ng categorical answer para masabi niya na hindi talaga yan sa panahon ni Duterte. Ang sabi ni Diskaya, 2016 po. Definite na yun. Categorical answer na yun. 2016 onwards. Anong reaction ni Bato? 2016. Loading. Ayan. Sinalon na lang siya ni Senator Tito Soto. Mr. Chair, may follow-up questions pa ba tayo? Wala nag-loading siya eh. Siguro iniisip niya paano ko ba ililisto na nabanggit yung administrasyon Duterte. Tapos wala na. Too late. Nabanggit na eh. So mga kababayan, kahit hindi ho natin sadyain, kahit kahit na script mo walang babanggiting Duterte walang babanggiting Duterte. Lalabas at lalabas talaga. So, ang tanong ko ngayon mga kababayan, may posibilidad kaya na hinaharang ng mga Marcoleta or ginugulo yung mga hearing para pagtakpan ang mga Duterte o para ilimita lang ang kwentuhan sa flood control netong 2022 lang, 2022 onwards.